Hi guys! For today's video ay may bago na naman akong alagang pusa. Kasi yung alaga kong parrot kasi guys, ano na siya. Patay na siya guys, wala na siya kasi may sakit din kasi siya, kawawa. Mahal na mahal ko pa naman, naiyak talaga ako nung nawala yun. Kaya ngayon, sila madam nag-decide din sila na kailangan nilang mag-alaga din ito kasi nga nakabuburing din sila walang alaga, walang maingay. Ito hindi naman to maingay, makulit lang to. Kasi nga baby cat pa. So, I introduce new, pero bago natin umpisa ng ating video at pag-introduce nito kay Mingming ay mag-intro muna tayo. So, hi guys! I-introduce ko sa inyo ang aming bagong alaga na si Arya. Arya, kasi ang nagpangalan talaga nito is yung alaga kong babae, yung bunsong alagang babae, anak nila madam. So, nung ba anak ni madam lang ang anak ko. Diba? So, ang pangalan po niya ay si Arya, na kinuha nila sa Games of Thrones. Yung si Arya, yung maliit na babae, yung matapang doon, yung nakapatay sa sa pinaka king ng ng mga dead. Eyes on Dead ba yun? Mga ganon, di ba? Nakita ko yun eh. Si Arya, yung pinapangalan nila. Tsaka hindi naman kasi common sa mga pusa yung pangalan ng Arya. Wala akong masyadong narinig. Parang ito pa lang, at saka babae ito. So, tinanong din ako kung anong gusto mong pangalan. Okay ba sa'yo ang Arya Margie? Sabi ko, walang problema, maganda ang Arya. Huwag naman yung Lulu o yung Oreo kasi common na yun. Lagi ko na narinig yung mga pangalan na yun sa mga pusa. Maiba naman tayo. Pero siguro, sabi din naman niya, may Arya na kaibigan na pangalan. Pero siguro okay lang kasi sa lahat-lahat ng nakikita ko mga video kasi wala pa akong narinig na Arya. Siguro meron pero hindi ko familiar. So, ito si Arya, ang makulit naming pusa. So, ayan na. Medyo pa siya, stress, more stress pa siya kasi mahirapan pa siyang kumain. Ayun parang kasi nga naninibago siya sa lugar namin, naninibago siya sa bahay kasi nga hindi to siya fully na binili talaga guys. Parang siya, meron siya dito center na mga adaptation na mga pusa. Pero magbabayad ka pa rin ng 15 kg is worth sa Pinas is parang 9,000 na siya mahigit, 9,000 pesos. So, matalaga talaga tong plano ng alaga ko. Yung amo ko kasi lalaki, siya, parang hindi pa siya masyadong wala namang problema yung amo kong lalaki. Mahilig naman siya sa mga ganito, pero lang siya kasi nga, di ba alam mo naman yung pusa, mabaho yung nila, mga tae nila, yung mga poop, mabaho, kaya medyo aayawan di ba yung mga amo, yung mga ganon, yung amo kong lalaki. Pero yung babae, tsaka yung mga anak niya, walang problema, mahilig din sa mga hayop, mga ganito, mag-alaga. So, ako wala din problema. Mahilig din ako sa mga hayop, mga ganito. Yung parrot. Ako tuwang-tuwa talaga ako sa alaga kong parrot dati. Diyos ko. Sobrang tuwang-tuwa ako. Kung nagsasayaw man ako, kumakanta, sumasabay yung mga ganun, tuwang-tuwa ako. Kaya nga nung nawala na talaga siya kasi nagkasakit siya doon. Nagkasakit siya yun. Sobrang iyak ko nung pagising ko ng umaga. Nagkita ko siya. Akala ko buhay pa. Pero talagang ginawa na namin ang lahat ng parrot na yun na pina-check up na namin, lahat ng vitamins, pina-surgery pa ngayon last namin, nakasurvive na sa surgery, pero yun nga, lumala yung dito sa akala namin kasi yung may bukol dun sa gilid is matatanggal, hindi naman pala tinanggal ng kasi nga ayaw din ng doktor na tanggalin lahat kasi baka daw ma-dead on arrival si Tunich ko, yung parrot namin, African Grey. So, yun. So, fast forward na tayo. So, ito na yung pusa namin na si Arya kasi nasa labas yung amo kong babae, bumibili ng mga gamit niya, kumpleto na gamit, tapos pagkain niya, may pagkain na siya pero hindi niya kinakain, hindi niya type, ang hirap niyang pakainin. Tapos yung totoo talagang mayari nito is yung alaga kong babae, siya talaga nag-request nito, nirequest siya sa papa niya na pang gift daw, advance gift lang daw sa kanya kasi graduate na din siya ngayong year na ito sa pagka senior high. So next is mag-university or college na siya. So yun talagang request niya, kahit lang daw, kahit pusa lang daw kasi nga nagkukutan sila. Minsan naisip ko, sinabi ko nga sa kanila, hindi porket cute yung pusa nyo is wala na kayong responsibility kung paano siya alalagaan. Hindi pwedeng sa akin ng lahat. Asawa naman ng Diyos, si Madam naman, kami tulong-tulong kami ni Madam mag-alaga nito. Nilalaro ko pag wala si Madam, pag lumalabas si Madam, tapos hindi ako lalabas, dito lang ako. Sinasabi ko na Madam na alagaan mo na.
Margie ha, tingnan mo muna, ganyan. Pagtulog siya, tinitinan ko lang, ganun. Talagang pag mag-alaga ka talaga ng pusa, talagang mahaba pasensya mo. Well, ako naman, pag ganito, wala namang problema sa akin kasi mahaba naman pasensya ko. Mahilig pa naman ako sa hayop eh. Gusto ko yung mag-alaga ng mga ganito. Pero yun nga, sa Pinas, di ba, mahal yung ganito. Iwan ko kung afford ba natin. Hindi ko rin, siguro kung may tama kang pera, pwede mo yung bilhin ng ganyan. Pero pag mag-adapt, hindi ko lang alam kung may bayad din ba sa Pinas pag mag-adapt ng pusa ng mga kahit hindi hybrid or mga normal lang. Pero hindi yung iba, bibigay lang, pwede Pero depende, basta hindi ko alam. But andito naman, pwede yung adapt pero may bayad pa rin siya. Pero at hindi rin siya complete na papers kasi nga adaptation lang daw eh. Ikaw nagagawa ng mga papers mo. So ayun nga, andito siya sa aking kwarto. Yan yung cage niya. Yung cage na yan, kay Tony pa yan ha. Yung parrot namin. Kaya hindi pinatapon na amo ko baka kasi daw in case daw gusto na bumili ng parrot. Pero yun nga, parang iwan ko, hindi naman sila nagplano na nagplano sila pero hindi sila sure pa. Siguro nakaka-stress din kasi pag may parrot kasi lalo na alam mo naman yung parrot hindi ayaw na mag-isa sila. Lalo na pag doon kami mag-stay sa bahay ng amo kong lalaki sa mama niya. Pag nagbabakasyon yung mga amo ko, doon kasi sa nilalagyan niya is wala masyadong tao. Tapos doon naman ako natutulog pero yun nga pupunta lang ako doon pag gabi na tapos na-stress yung hindi bawal sa parrot ang walang kausap o walang maingay, na-stress sila. So dagdag yun sa sakit niya, na-stress yung parrot. Tapos sa pagkain, hindi healthy yung pagkain niya kasi hindi nila sinanay na kumain ng yung mga vitamins na mix na mga pagkain pang paro talaga, yung mix talaga na nasasupot, yung mamahalin na pagkain. So yun din ang dahilan, hindi na sinanay. Ang kinakain na niya is yung mani na tatanggalan niya ng balat, tapos yung sunflower seeds, yun lang. Walang vitamins masyado yun. Normal lang na pagkain. Sabi nga din ng VIT, hindi maganda na yung gano'n kasi walang vitamins. Pero wala, hindi kumakain si Tony sa yung mamahalin yung may vitamins na mga pagkain, hindi kumakain si Tony, kaya wala kaming magagawa. So, kung anong kinakain, kinasanayan niya noon, so yun ang kakainin niya. So, fast forward na tayo. So, ayan, naglalaro na siya. Nilalaro ko siya para hindi siya maboring. Pero, kawawa naman kasi kung ano na lang binibigay ko noon. Kasi nakikita ko din sa mga nagbablog o nagbi-video, mahilig sa mga ganyan-ganyan, di ba? Yung mga pusa, lalo na mga kuting, Tingnan mo, naglalaro siya, na aliw siya. Tapos alam nyo guys, mamaya yan, pinapapagod ko lang talaga yan siya. Yan? Sige, laro ka lang din. Aria! Diyos ko. Nagigigil kaya ako niyan. Diyos ko. And by the way guys, ang pangalan pala ng pusa nito si Aria, di ba? Pero ang breed niya, ang lahi niya is British short hair. Ito si Aria. So, pag lumalaki talaga to guys, pag na lumalaki, ang cute nito, ang ganda-ganda nito pag gray yung kulay niya. Kala mo brown siya kasi nga nabagay siya sa carpet ko. Pero hindi siya brown, gray ang pangalan niya. And Diyos ko, ang cute-cute niya talaga guys. Ang ganda ng mata niya, blue. Basta pag lumalaki ito, talaga maganda to. Pero yun nga, pag kuting talaga, ang hirap ang alagaan kasi nga parang parang hindi ko, nakikita ko sa mukha niya, parang siyang sad. Siguro hinahanap yung mama at saka kapatid niya. Kasi nung kinuha nila ito, kasi nakita na sa Instagram kasi dito, sa Instagram ni-reserve ito may mga may mga kapatid siya, tapos may mama siya, kasama niya mama niya. Siguro na nami-miss niya. Alam mo naman, nag-a-adjust pa kasi siya sa lugar kung saan hindi pa siya sanay pa, masasanay din siya. Sabi naman kasi nila, okay na daw yung i-adapt yung 2 months. 2 months pa kasi ito pero I hope na masanay siya. Natakot siya sa paper bag. Natakot siya. Kala niya yung bumagsak. So ayan, nagpupo na siya marunong na siya magpupo. Sinend ko yan sa amo ko kung paano siya magpupo. Marunong na siya. Yan, nag-adjust ata siya kung paano, kung saan siya komportable na ilabas yung niya, pupo niya. Pakinggan nyo dyan guys yung pupo niya.
humugot ako dyan ng Kleenex guys kasi ano, naamoy ko yung ano tayo niya. Baho talaga ng tayo ng ano, no, pusa, no. Kalas na. Kalas po po. So, dito naman banda guys, ano, magulat ako maya-maya niya pagka laro-laro niya, tapos niyang tumai, is umakyat siya sa, ano, sa kama, tapos yun, bala, gusto niya na matulog. Ang cute talaga. Yan, napagod na siguro. Alam mo naman, kuting, yan, laro, kain, tulog, laro, kain, tulog, ganun na naman talaga yung trabaho ng mga, ano, pusa. Number 1 ito mga kuting. Lambing. Lambing. Talagang napasarap ang tulog nyo dyan guys kasi nga ano, may inopen din akong ano, yung music sa YouTube, yung relaxing na mga music, kaya tumutumpak din yung tulog niya kasi nga may music pa. May naghimas-himas pa. Cute talaga ito ni Arya. So, ito yung forma niya guys nung ano, nung nakatagilid yung camera ko, pasensya na. Kasi kinukuha ko kasi yung moments namin eh. Kahit second day na dito sa ano, sa bahay namin. So, ang haba-haba ng tulog nyo dyan. So, yun lang guys. Thank you for watching.